ipaliwanag natin mabuti ito eh. Sila mismo ang kumuwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kami. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila, pagka gusto nila. Ito, yung resback ni Senador Marcolita laban po dito sa tinagurian niyang miyembro ng Bendalo. Napakaganda ng argumentong ito, mga kabisdak, na pati kayo ho ay maliwanagan dito, simpleng paliwanag lang, pero supalpal dito itong team ni Tuta Soto, Pantilo Lacson, Erwin Tulfo. Itong mga to, wala namang alam sa batas mga yan eh. Kasama si Drilon, supalpal po dito. Napakagandang argumento po itong banat ni Senador Marcolita. Na ang sabi po niya, ito ay patungkol sa quorum ha. Patikimin natin kayo na kaunting overview patungkol sa mga banat niya. Di ba ho, naalala po ninyo noong nag-walk out sila, itong Bendalo. Nag-walk out sila pero may naiwan na isa. So yung panahon na nag-walk out sila, itong tropa ni Tuta Soto, ay 11 ang natira sa grupo nila Senador Marcolita. Plus 1 na si Tuta Soto, naalala ninyo, nagpaiwan sa yung 10 nag-walk out. So 12 sila doon. Ngayon, nag-motion nga ho itong si Tuta Soto na ang sabi, walang quorum dahil 12 lang sila. Di ba? Kaya ang sabi ni Senador Marcolita, pag kayo, pwede ang 12. Pero nung nag-walk out kayo, hindi pwede ang 12. Bawal ang 12, anak ng kagwang. Kaya magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Napakagandang argumento po ito. Sabay-sabay po natin na pakinggan at panuorin ng maayos at pakinggan dahil para tayo ay matuto din, lalo na po yung hindi mga abogado, kagaya ko. Isang simpleng vlogger lang naman ho ako, hindi naman ako abogado, pero ito sa paliwanag ni Senador Marcolita, tsak, na mapapahiya po ang mga supporters ni Bangag dito, kung sino man ang nag-advise sa kanila na magdeklara na bakante lahat ng komite dyan sa Senado, tsak, maliwanagan at mahimasmasan kayo dito at mapapahiya ang mga miyembro ng Bendalo. At tinawag po ni Senador Marcolita ang mga ito ng mga power grabber. Pakinggan natin. Sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal. Kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino ang may otoridad, at kung sino ang legitimate na nasa kanila. Yung Opo. beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen, 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon, sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun, Jen. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun ay isang naked power grab. Okay. Opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Kasi bumase tayo sa saligang batas mismo, Jen, para sa ganun patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkalma yan, eh. Gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun, Kailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlin lang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yun po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. Sinidje. Actually, yung Sinidje na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila. Baka nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Chis Escudero. Okay, Joint Resolution number 4. Sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidje na yan. Okay. Inulit lang nila. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali,
baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon, Jen, eh. Opo. Doon sa rule, di saligang batas muna, Jen, para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6 na po. Oo, Section 16, paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige na po, sige Madali na po. namang makaunawa ang Oo. ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its Dal- respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Oho. Isang Senado Isang kamara. at isang kamara, ano kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lamang ang standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit 24. anong gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang 300 na-create plus. na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Oo, pero huwag Opo. tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung emphasis sa no? Of all members. Oo, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito, irrespective. Kasi either House ka or Or- Senate. So, punta yes. natin na Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So, ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweed, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Okay, tatamalit po. Alam na Oo, ni Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo. Oho. Ayan po ang hindi malinaw sa kanila, Senador Marcolita. Dahil ang majority ngayon sa tropa ni Bendalo Erwin Tulfok at Tota Soto et Bulaga, anak ng Kagwang Dusi. Alam mo, nakakaya yung sasabihan ka ng isang senador na abogado pa na mga power grabber kayo. Yun po ang nakikita ng taong bayan. Wala na pong iba. Mga power grabber kasi ang gusto nila matutulan yung Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon, nagkandak po ito sila Senador Marcolita at magkakandak na naman itong sila ni Bendalo Erwin Tulfok. Halata na masyado itong mga animal na ito. O ito, pakinggan natin ulit. Oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Ito na. okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Ang saligang batas. batas. Oo, na 3C. Nasa rule 2 naman ito, section 1 din. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a president, Opo. a president pro tempore, Okay. a secretary, and a sergeant at arms. So yung apat na yung posisyon. Oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. No. Punta tayo ngayon sa section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, apat, po. the Senate, the Senate President, pro tempore, Senate Pro Tempore, Secretary, Secretary, and Sergeant at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ano ito of all its members? So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yan? 24 ang yung senators. Oho. Sa mga tweed, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun. Okay. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado pag-usapan. Sa Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila Isipin mo, pinagtibay ng dalawang branches ng ating gobyerno na ang dapat ay majority ang bilang para magkaroon ng quorum, magpapalit ng komite at liderato. So ang majority, ang sabi ng korte, 1987 Constitution, no, at ang sabi rin naman ng Senado, legislative branch ay 3C. So hindi po pwedeng mabago lamang nito
ng tropa ni Bindalo Itbulaga. Tuloy. Ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo, noong June 3 po yan. Naganap. O, Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan. Oo. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So, 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko, Jen, 1-year-old ka pa lang noon. Medyo mo, naglalakad-lakad na po ako noon. Ginamit kasi doon, Jen, na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na yun, Nagamat noon pa yun, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din. Oo. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. Opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 bilang po na ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Kaya, Wala ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Sa mga twins, sa 23, ang magiging quorum mo din ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Pero ano pa nga yun pwede pa nga yung ilaban Pero yung Quinco versus Avellino, ang sabi ng Supreme Court doon, hindi kami nakikialam daan sa pag-i-elect ninyo ng Senate President, pero sinabi po nila yung 12 daw ay majority na yon. Pero pwede pa rin i-contest Kasi ang liwanag tingnan mo 23 yung tira, i-divide mo by 2, so 12.5. Wala namang 12.5. So merong 12. So yung 12.5, pwede mo i-run off sa 23, 13 pa rin ang majority. So kailangan pa rin ng 13. Pero ewan ko bakit nagamit ngayon ang 12 kasi wala namang 12.5. Si run-off dapat 13 pa rin po. Tuloy Oho. Sa mga tweet, tama lang, dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yun. Oo. Sabi namin, mali yun. So, bukod doon, may ginamit din sila na isang sesyon na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, sir, ano? 2015 yata 2015, yun, opo, oo. pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha, Sa mga okay. tweet, Oh. 24 minus 4, Jen, Opo. ilan yun? 20. O, ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. Eh, may 12. Di lalong maganda. Sobra, opo. Oo. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015, 1949. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Diba? Tama naman yun dahil ang doktrina na establish kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nasa ibang bansa. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador Oho. para lang magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, yes, oho. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na ayaw talaga ng quorum. mo dumaloy, nandun ka naman. Oho. Pwede kang i-arestuhin ng Sergeant at Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun Okay, oo. Ngayon, kung 4 yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Kung nasa abroad Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yun. Oho. Ayan, noong 2015, ito, tuloy lang muna natin bago natin sagutin yung sa 2015. Kay Drilon, ginamit nila kasi yan Oho. So, panahon ni Franklin Drilon, 4 yung absent. Pwede ba natin ipasinag yung para makita natin? Sige nga po. Direct baka may pasinag natin.
Ayan, makikita mo yung roll call dyan, ano? Opo. Sige, paano nyo, para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong binota kasi dyan eh. With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Oh, ayan. Oh. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Dunlon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next, Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tignan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa'yo eh. Aha. Yung isa daw direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating... Kasi doon nakalagay, Editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na apat talaga Ang wala sa ang Pilipinas. wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng Yan. quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin. Okay, ito yung ito yung mga absent. Ito yung panahon na ginamit din ni Drilon yung Avellino Cuenco na kaso, no, nung Avellino versus Cuenco. Ito yung unang pagkakataon. Ito po yung absent, no. Ito yung official na Senate Journal ng Mayo 5, 2015. Ang apat na senador na nasa abroad at ay hindi isinama sa pagkwenta ng quorum. Ito po, kasi hindi na ipinakita dyan ni Senador Marcolita sa dulo. Si Sani Angara, nasa abroad po ito. Yung DepEd Secretary ngayon, nakaganon din eh. Absent po siya. Si Trillanes din, absent din. Nasa ibang bansa. Si Grace po, absent din. Si Ralph Recto, absent din. Ang mga absent pala noong 2015, Mayo 5. Ngayon, ang natirang senador sa Pilipinas ay ilan? 4, so 20 na lang. So yung quorum talaga 12. Pero meron din silang hindi sinama sa sa attendance. Itong panahon na ito pala ay may nakulong din. So si Enrile, si Jinggoy at si Revilla. So hindi po nila sinama. Bali yung lumalabas 17 lamang yung ipinalabas ni Drilon na ito nituring available. Tapos, ang idineklara po ni Drilon na may quorum na 12. So, 17 lang daw yung available na senador. Kaya ang 12 may quorum. Ito yung parang ginawa nilang basehan. Kasi nga daw si Jinggoy, si Juan Ponce Enrile, Ramon Revilla, that time nakulong din. So ngayon, nakulong din si Jinggoy. O si Jinggoy lang nakulong. Si Bato hindi man nakulong, nasa Pilipinas pa rin. So kailangan pa rin nila ng Tracy, no? So talagang matindi ang usapin dito sa sa pagdating sa legalidad. So Tracy pa rin kasi 23 sila eh. 23 divide by 2 12.5. So ngayon, ano ang majority ng 13? Ng 23, 13 pa rin. Run off pa rin. So ngayon, wala pa rin basihan yung quorum nila na 12. Tuloy. Natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Kailan lang yun? Ilang araw lang yun? Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po, oo. Ilan ba kami na senador dyan? 24. 24. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago, ay nawala na siya sa 24. Kasama pa rin. So, Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa mga tuwid, yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Chis, Opo, na-umattend doon sa session. dalawa ang bilang ni Senator Chis. Na kunwari invisible yung isa, Opo. yung isa, pero nananatiling 12 lang. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng Saligang Batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo, bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Diba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen, eh. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Okay. Nag-elect sila ng Senate
President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga 13. ay 13. Oo. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Oo. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahiran niya na Senate President? Unang-una, para ikaw ay para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano. Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting ay yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Oo. Una best talaga, wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, oh. O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Buhay na So, buhay. lahat ng ito ay wala eh. Oo. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oo. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda. Buhay na buhay. Siya ang nahirang na Senate President President pro pro tempore. Oo. Dahil buhay pa naman siya. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya, Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oo. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oo. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Aha. Ito pang isang dyan na kailangan malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Parang ang ginawa nila ni Tulpok, parang pinatay nila si Bato at saka si Jinggoy. Sama si Peter, Alan, tsaka si Ligarda. Kasi hindi naman kasi pwede silang palitan dahil buhay na buhay ang mga yan. Talayo. Ito na yung sa pinagkumpara ni Senador Marcolita yung paggamit ng miyembro ng Bendalo ng 12, no? Yung 12 na yon ginamit nila para magdeklara silang quorum, may quorum. Lumabas si Judas Iscariote. O, yun yung ginamit nila. Pero yung 12, nung panahon na nag-walk out tong grupo ng Bendalo, hindi nila pinahintulutan at sinabi nila walang quorum. So, double standard tong hayop na miyembro ng Bendalo. Yung ginamit. Halimbawa, noong May 26, 2026, Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Correct. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung Correct. walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun dyan, natatandaan ko, 11 kami. Aha. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So, dahil 13 kami, minus 2, ilan? 11. Di 11. 11. Opo. O, kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Oh, digla. Walk out. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing Yes po. o ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay
para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. No naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Chis dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako pinlander dyan, di ba? Oo. Ngayon, Oo. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Movements. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Participate sa namang pagdinig. Opo. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na Pangangailangan, o sitwasyon. consequence na Yes hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa Oo. ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight, sila naman makakagamit. No? Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi nung isang senador. Oh, kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Opo. Doon nga kami nagtalo, Pag-usapan, pagdebatihan. hindi dito kanya gusto siya komite, sabi niya gano'n. Sa mga kapatid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Opo. Si Tito Yung kanilang Soto. minority leader. Oo. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami plus si Senator Tito Soto, 12 kami. No, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. sabi Opo. niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala Tama. po, 50-50. Oh. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. dyan, ha? Baka ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Oo, Opo. sabi niya, Minority leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, naka-record yun. Bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Okay, napakagandang argumento ho ito. Napakaganda ng senaryo na ipinakita, pinaliwanag ni Senadora Marcolita. Na para sa akin ho, so palpal dito ang grupo ng Bendalo. O ito muna, paliwanag natin ng maayos para mas maintindihan pa natin. Madali lang naman intindihin dahil Tagalog po ito. Ang usapin dito ay dusi. Kasi nga yung dusi ay ginamit po ngayon na kampo ng Bendalo, mga mayayabang dyan sa Senado, kagaya ng mga tulpo, mga inayupak, mga gangster datingan, na may quorum na daw yan at yan na daw yung majority, yung dusi. Kaya sinabi nga ho ni Erwin Tulfo na wala nang mandato si Alan Peter Cayetano dahil kami ng majority, kami ang nakakuha ng dusi. So ngayon yung dusi nga, hindi nga yan yung majority, pero ini-insist nila. O tingnan mo yung pagiging double standards nila. Noong nag-walk out po sila, no, dahil hindi nila nagustuhan yung video conference, dahil gusto nilang pumasok daw sa Senado at magtrabaho, dahil yung ibang mga tao daw, mga nagtatrabaho, kagaya ng mga construction worker, hindi naman po pwede mag-work sila ng online dahil araw-araw daw namamasahe sila. No? Nagpapainit. No? Pero nung inagaw na nila yung majority daw lang kasi hindi piki man di pa ni majority. Bigla pong nagpasa ng memorandum itong si Gatchalian na mag-work from home tayo. Kita nga ng mga tanga nga, no? Tumutol sila sa video conference tapos biglang naglabas ng memo itong si Win Gatchalian na lahat ng mga empleyado noong June 4 ay hindi, huwag kayong pumasok ngayon physically, kundi mag-work from home na kayo. Lahat sila daw mag-work from home, ang tangingot, no? May mga ubog talaga, no? So, yun na nga ho, yun. Ginamit nila yung 12 noong pagpalit ng liderato. Pero nung nag-walk out sila, tandaan po natin, yan din yung dahilan nila. Yung 12 rin po yung dahilan nila. Anong dahilan nila? Ang sabi ni Bindalo, ni Tuta Soto, dahil yung 10 nila nag-walk out. So yung 11 na sa loob ng session hall na majority sila Marcolita.
At nagpaiwan po itong si Tuta Soto. So, nagiging 12 yung tira that time yung pag-walk out nila. Nagmotion si Tuta Soto. Ang sabi ni Tuta Soto, hindi po pwede. Matuloy ang sesyon. Kailangan mag-adjourn tayo. Dahil wala tayong quorum. Pero 12 po sila. Tingnan nyo po, no? Kung sila, no, yung nagkaroon ng walk out at 12 yung natira, sinabi nila walang quorum. Pero, nung naging 12 sila, kasama si Chis Escudero na si Judas na tawag ngayon, sinabi nila may quorum at bigla silang nagdeklara na bakante lahat ng komite. Walang presiding judge that time kasi wala si Senador Senate President Cayetano, wala rin yung pretom tempore na Senado si Ligarda. So illegal, void yun. Walang quorum kasi walang presiding judge. Sila lang nagiging presiding judge. Pero ang totoo niyan, yung 12 na yon ay hindi po pwedeng gamitin nila para magkaroon ng quorum dahil nung nag-walk out sila, sinabi nila ang 12 walang quorum, di ba? Double standards, anak ng kagwang. Tuloy, no? So, they questioned the same number of quorum, pero ginamit nila noong June 3. Correct. Hindi pa naman malayo yung May 26 sa June 3. Tanda ko yun, sir. Halos isang linggo pa lang. correct. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum. quorum? So napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-ano kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun oo nga, Ngayon siguro, naisip mo na dyan, oo nga, ngayon ko lang na-realize, So, hindi nga applicable yung Abilino versus Cuenco. Yung Abilino versus Cuenco kasi, nung panahon no yun, ay may nag-abroad. Isa. So, nagiging 23 na lang. Tapos, sa panahon din ni 2015, Mayo 5, si Drilon, ginamit yung Abilino versus Cuenco. Pero sa panahon din ni Drilon, merong 4 na nag-abroad. So, 20 na lang yung natirang senador sa bansa. So, yung 12 talaga, more than quorum yun. Kasi 11 lang yung, majority ng 20. So, 10 plus 1 equals 11. Yun yung majority. Pero ngayon, hindi po pwede gamitin yun dahil walang nag-abroad. Si Senator Bato nandito sa bansa natin, nandito rin si Jinggoy, so 24. So ano ang majority ng 24? 12 plus 1, 13 So sablay na naman ang mga animal. Tuloy, sin. Kailangan may paliwanag nating mabuti ito Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kami. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila, pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin yan. Mukhang double standard nga yun, sir. Mali nga. Hindi ba? Oho. Ang quorum, Tama ka dyan. Double standards talaga yung nangyayari. Pag sa kanila, pwede yung 12 may quorum. Pero nung sa panahon ng pag-walk out nila, na may 12, hindi po pwede. Mga hinayupak, mga manluloko talaga. Tama yung sinasabi ni Senador Marcolita, mga power grabber kayo, manlilin lang kayo, manluloko kayo, nililito ninyo ang taong bayan. Dahil mga sakim, dahil sabit sa malita tong mga animal na ito. kung palaging 13, Tama. mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa ibayong Tandaan bansa. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. Correct. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yun. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan na ang damdamin Ad hominem daw yun, sir. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Pero pag stupid. Ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules It's arithmetic, stupid. Dali. Di ba? Yes po. Arithmetic lang ito nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya Oh, 24 divided by 2 plus 1.
13. Kanina ko, gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple ka niya. O nga naman, ano? Oo. Di ba? Oho. Ano na yon? 24 divided by 2 12. Opo. plus 1 13. equals, 13. it's arithmetic. Stupid. Yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session noong June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yan. Gusto ko itanong sa inyo. Di ba? yun eh. Wala naman niya kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, Oho. yung 13 nawawala na? Yung majority of all its members nawawala na? Oho. Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos, sino nang mag-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 eh. Tama na yun. Oho. Tama, hindi naman sinabi sa sa ligang batas na kapag walang nag-object ay yung quorum ay magiging 12 na lang. Alam mo, ang ganda ng argumento, no? Pag kayo, pwede ang 12. Pero sa amin, nung nag-book out kayo, bawal ang 12. Napakaganda na isip yun eh, Senador Marcolita. Sa akin, hindi ko iniisip yun eh. Ngayon ko lang na sabi, oo nga, tama, no? Nung nag-walk out ng mga hinayupak, sinabi ni Tito Soto, mag-adjourn tayo dahil walang quorum. 12 na lang tayo. Anong sabi, di ba? 12 na lang tayo, walang quorum. Pero ang mga animal, mga isang linggong nakalipas, ginamit nila yung 12. 12 tayo may quorum, magpalit tayo ng liderato. Palit lahat, ideklara natin na B-count ang lahat ng posisyon ng committee sa Senado. At mag-elect tayo ng presiding officer, presiding judge. At pagkatapos, mag-elect tayo ng Senate pre tempore. Pre tempore. Pre, inuman tayo pre. Pro tempore, sorry. Kanina rin, pre tempore yung sabi ko eh. Mag-elect tayo. So, tapos nag-elect sila ng mga chairmanship, no? Committee. Yun ang nangyayari. Pero, paano po yun? Sabi ni Senador Marcolita, illegal. Double standards itong hinayupak na miyembro ng Bendalo. So ganito, meron pa akong ilalabas na parang poster lang din. Dagdag lang din po na kaalaman, no? Dahil mahalaga po na may alam tayo. Kahit hindi po tayo abogado, pero yung mga nagsasalita, pinipili natin ng video, abogado at senador pa. Senador Marcolita. Ito po sabi dito, no vacancy, no reduction. Ito po 24 senators. The Constitution says that the Senate is composed of 24 senators. Yan ay nakasulat sa Article 6, Section 2, 1987 Constitution. The Senate shall be composed of 24 senators. Ito naman ang itinakda sa saligang batas. 13 senators ay ang majority. Ang majority of the Senate is 13 senators. Dapat maliwanag rin po ito. Article 6, Section 16 ng 1987 Constitution, a majority of its house shall constitute a quorum to do business. So ngayon, kung walang quorum, walang Tracy, hindi po pwede kayo magkaroon ng business, magkaroon ng mga motion, magkaroon ng pag-uusapan, sasabihin bakante. Walang ganun mangyayari. Walang eleksyon na mangyayari at walang pagpapalit ng liderato. Therefore, 13 votes are required to elect the Senate President. Maliwanag, no? 3 ang kailangan para makapag-elect ka ng Senate President. The Senate President pro tempore and the others officers of the Senate. Pareho din. Sa committee, sa Senate pro tempore, 13 votes din. So, ibig sabihin, illegal yung lahat ng chairmanship ng committee ngayon ni Bendalo, pati si Bendalo, illegal na chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang liwanag dito sa rule number 2 ng Senado, Section 2 of the Rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So ngayon, ang majority is 13, as in. So bakit bigla pong bakit po biglang nabago itong hinayupak na rules na ito? Kasi nga, mga sakim. Tingnan mo, no resignation, walang nag-resign. No expulsion, walang expulsion na nangyayari. No final disqualification, walang ganun sa mga senador. Still a senator pa rin, still elected, still capable of participating. Itong mga senador kagaya ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy Estrada. 24 is still 24.
13 is still 13. So, sa makatwid, kung ang batas ng Pilipinas 1987 ang ating susundan, panigurado, ang tawag kinatuta soto, panpilulakson, ay mga illegal. Illegal na mga officer dyan sa mga kanya-kanyalang komite. At si Sherwin Gatchalian ay illegal na Senate pro tempore. So ngayon, sino po dapat ang susundin ng 18 ex-Marines at ng mga Pilipino kaninong liderato, kundi Senator Alan Peter Cayetano? Dahil siya po ay pinili ng majority, 13 mga senador na magiging Senate President. Nako, lamang ang... Nandito na ang Pinas Updates. Huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.